House resolution na isinusulong ng isang kongresista from Davao City. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. May ibinulgar itong si Attorney Salvador Panelo at hindi niya rin nagustuhan ang ginagawa ngayon ni Congressman Mig Nograles, lalo na itong kanyang resolution na pinasa na nga ng House of Representatives. Ito yung pagsuspindi sa Isiminaiños at hanggang ngayon ay hindi pa naglabas ng kanyang desisyon itong National Telecommunication, mga kababayan po natin. At ngayon, lumabas pa ang umano'y totoong plano ni Congresswoman Atty. Mig Nograles sa Davao City. Kaya pala ito nagpapasikat at dahil sa 2025 ay susuportahan umano ito ni House Speaker Martin Romualdez para siya ang papalit na mayor diyan sa Davao City. Kaya pala tuloy-tuloy lang ang ginagawang demolition sa mga Duterte sinisira mula sa ama hanggang sa mga anak dahil gusto pala ng mga Nograles umano na sila ang papalit sa Davao City. At nung kumalat nga itong tinawag na chismis ni Atty. Mig Nograles ay agad niyang sinabi na I will not run for mayor of Davao. I have no intention of engaging and politicking. Walang away, so bakit kayo gumagawa ng away? I refuse to be exploited, used as a clickbait, and stay in the place which is not in line with my values and morals. So yun ang kanyang mga pahayag. At karugtong pa ng kanyang pahayag, mga kababayan po natin, ang sinasabi niya na ang resolution umano para suspindihin itong Isiminaiños, itong operation ng Isiminaiños ay adopted na umano by House of Representatives. So ang magdedesisyon umano ay itong NTC na lang. So yan ang kanyang sinasabi. And ipapagpapatuloy niya umano ang kanyang serbisyo sa tao sa pamamagitan ng programa ng kanyang party list, itong PBA, Projects, Program, Services, despite the constant harassment and attacks to silence me. Aba, pinapatahimik ba natin, mga kababayan po natin, itong si Congressman Mig Nograles? Wala po. Which is, kung tutuusin, siya, sila, yung mga kanyang kaalyado at kasamaan dyan sa House of Representatives, ang gustong patahimikin itong si Ka-Eric at si Dr. Loren Badoy. Kaya hindi nagugustuhan ng ating mga kababayan at kasama na nga po dyan itong retiradong military, ang mga PVRs na ngayon ay nanggigigil dahil sa kanilang umano'y pagkulong illegally kay Ka-Eric at kay Dr. Loren, mga host ng Isiminay na nagtanong lang kung totoo na 1.8 billion nga ba ang travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Public servant, pero galit tanungin ng pera ng taong bayan. Wow naman. Isang kongresista more concerned about that House resolution na isinusulong ng isang kongresista from Davao City, kung saan sinasabi niyang may mga violations and nagbigay siya ng mga 3 provision na may paglabag ang SMNI. At sinabi niya, pending the investigation, kailangan suspindi ng operasyon. Yan po sa tingin natin, mali. So mali, katangahan, mga kababayan po natin. Kasi kung ang legal counsel na si Atty. Rolex Soplico ang magsasalita, ay umano'y paano mo suspindihin ang isang network kung hindi mo pa alam ang violation, which is ongoing pa ang investigation. So, ano yung kanyang basihan? Tama po ba, mga kababayan po natin? Anong basihan ni Miss Beautiful ayon kay Atty. Tolentino? Pagkat, kung may violation, ang unang hakbang dyan, imbestigahan mo. Hindi po pwedeng sususpendin mo ang operasyon. Kung baga, nag-conclude ka na agad. Kasi, you're alleging violation, then you should have
you have to prove na may violation before any sanction can be made. Samantala, payo naman ni Panelo sa mga kongresistang pilit iniisa ang network at ang anchors nito. Ang problema dito sa mga kongresista natin, mawalang galang na po sa inyo, ihiwalay ninyo yung network sa mga anchors. Hindi po pwedeng pagkaisa inyo sapagkat iba ho ang entity ng network doon sa mga anchors. Kaya nga ho tayo palagi may disclaimer na tinatawag. Yung mga pahayag, opinyon ng programang ito ay hindi nangangahulugan o na naglalarawan na ito ang pahayag at opinyon ng estudyong ito o ng network na ito. Ani Panelo, sakaling may paglabag man sa regulasyon ng batas, dapat ay idemanda na lamang ang mga naturang anchors at hindi ang buong network. Ang mga anchors sa isang network, lahat ng network, meron po silang laya na magbigay ng kanilang opinyon, komentaryo sa mga nangyayari sa ating bansa. So, balit, pag sila ay lumabag sa regulasyon ng batas, sapagat hindi naman absoluto ang karapatang magsalita at magpahayag. The freedom of speech and of expression is not absolute. It is subject to libel laws. So pag may problema po kayo sa mga anchors dito at sa iba pang network, sa tingin nyo, mali ang impormasyon na kinakalat nila at sa pamamagitan niya ay nakakasira sa reputasyon at integridad ng tao, abay magdemanda po. I-demanda ninyo ang mga anchors, hindi yung SMNI. Para more So hayon, mga kababayan po natin, sana narinig ito ni Congressman Mig Nograles, mga kababayan po natin, at matauhan o posibleng alam niya naman talaga ang tama at mali ang kanyang ginagawa, ang kanyang profile. Ngunit pinapanindigan niya lang, mga kababayan po natin, dahil may malaking kapalit pala ito. Ikaw pa naman ang susuportahan kung tatakbo kang mayor ng Davao City. Tapos ang iyong makakalaban ay mga hari at reyna dyan sa Davao City kung saan sila yung nagpaganda, sila yung nag-ayos ng kapayapaan, nagtigil, tumapos ng insurgency sa Davao City. Yan ang iyong kakalabanin dahil nakita mo ngayon na tuloy-tuloy na parang tuloy-tuloy na ang demolition job laban sa mga Duterte mula sa ama hanggang sa mga anak. So kita natin, mga kababayan po natin. So kaya siguro gano'n na lang kalakas ang kanyang loob. Pero nagkakamali siya, mga kababayan po natin. Dahil kung sa palagay niya ay durog na ang mga Duterte sa kanilang ginagawa, abay nagkamali po sila. Dahil ang taong bayan ay hindi na tanga at marunong na mag-analisa at nanonood na ng mga komentaris at komento ng ating mga kasamahang vlogger na naglalabas ng totoong argumento patungkol sa mga isyu na nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po, mga kababayan po natin, hindi po tayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng ilang kongresista, ng ilang politiko na yan, kasi alam naman po natin ang kanilang malalim na agenda. Ang serbisyo sa taong bayan ay 1% lang, 99%. Ito sila ay talagang gustong kumita at maproteksyonan ang kanilang pangalan at dignidad ng kanilang pamilya. Maliban na lang talaga sa mga Duterte na alam po natin na ang kanilang puso ay para mapaganda ang ating bansa, maserbisyuhan ang taong bayan. Simula yan, mga kababayan po natin, nung bumaba na itong si Pangulong Digong, dito na nagsisimula ang umano yung mga demolition job, lalo na kay Vice President Sara Duterte na nanguna sa survey at alam naman nila na wala silang kalaban-laban pagdating ng 2028. So ngayon ang kanilang gagawin ay talagang demolition job. So para po sa ilang komento, opinion sa loobin, mga kababayan po natin, huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento. Maraming salamat at hanggang sa muli po na mga update po natin.